Kamusta po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa ngayon, itong video na ating babahagi, isang rally na ginanap sa Cebu City na kung saan ay nagtalumpati dito si senatorial candidate Rodante Marcolita. At yun pa nga dito kaya Rodante Marcolita ay ginigipit ito ng Kongreso na kung saan ay pati yung kanyang mga allowance o yung kanyang pondo ng opisina ay hindi na ibinigay sa kanya. O dito talagang binulaslas o talagang inilabas lahat ni Marcolita yung kanyang mga saloobin hinggil sa kanyang obserbasyon sa loob ng Kongreso at maging ang Quadcom ay talagang hindi niya pinalagpas kung ano ang motibo ng grupo na ito kung ba't nagkaroon ng Quadcom. Maging si VP Sara Duterte ay hindi daw pinakinggan yung 4 na milyon na talagang nanawagan upang hindi ma-impeach to si Sara, ngunit hindi ito dininig ng House of Representatives. So, sa ngayon, panoorin natin itong kanyang talumpati sa kung saan ay nasa Cebu City ito. Binibili nila kayo, ini-insulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives consult the constituents kung pipirma sila o hindi? They did not consult anybody. Sila lang ang nagdesisyon kasi mawawalan daw sila ng projects. Grabe yung talagang kung totoo ito yung sinasabi ni Marcolita, talagang puwersahan na ito. Pero mo kahit pagkonsulta sa mga constituent nila, hindi nila ginawa at ura-urada pinirmahan talaga nila dahil ang dahilan daw baka mawalan sila ng ayuda o yung akap at yung iba pang mga benepisyo na makukuha nila sa loob ng Kongreso na ito. So itong si Marcolita ay isa itong membro din ng grupo na ito o ng membro din ito ng Kongreso na kung saan ay sa ngayon daw ay tila ginigipit ito at maging ang kanyang allowance ay hindi na yata binibigay. At yun nga, talagang nagkakaramdam siya ng hindi maayos na sitwasyon sa loob ng Kongreso. Mawawalan sila ng ayudang ibibigay. Ayun. Para sa ganon ipamigay sa mga botante na akala nila'y mabibili nila ang boto ninyo. Sa mga magtatapang na mamamayan ng Cebu, kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lamang ang magsisilbing sampal sa kanilang mga mukha. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Binibili nila kayo, ini-insulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, you provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao. Sinasabi nga rito na talagang ang dahilan ng impeachment ay para patalsikin si VP Sara at talagang hindi dininig ng Kongreso yung hinaing ng 4 na milyon na nanawagan na huwag ma-impeach itong si Sara, pero itinuloy pa rin ang proseso o yung impeachment complaint na ngayon ay umakyat na sa Senado. Ang mahigit na 4 na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalaking bilang ng mga tao. The Speaker of the House of Representatives defied the voice of the people. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Salus Populi est suprema lect. The welfare of the people is the supreme law. Must repel the vindictiveness of one man, the leader of the House of Representatives. He is responsible in weakening our institutions. Kinuha nila yung pera ng PIDAC, kinuha nila yung pera ng PDIC, kinuha yung pera ng TVP, kinuha ang pera ng PhilHealth, kinuha lahat ang mga pera para ilagay sa project ng DPWH. Let us resist that. Let us say no. These people now gathered tonight have the capacity to do that. Let the terms of this covenant reach the shores of Tacloban City to remind that man from Tacloban that he cannot lord over, that he cannot change the destiny of our people. They want to impeach the Vice President because he wants to become Vice President. Hindi po pwede. It cannot be done. Binanggit din dito ni Marcolita yung tungkol sa Quadcom na iba ang layunin ng grupo na ito na kung saan ay itinatag nila para ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tuligsain sa kanyang ginawa, lalo na yung EJK na madalas nilang banggitin sa kanilang mga pagdinig na isinasagawa. Hindi yung plano, lalo na itong si Speaker Romualdez na siyang
sinasabi ni Marcolita na may pakana ng lahat ng ito dahil gusto niyang siya ang umupo bilang Vice President. Pero sabi nga ni Marcolita ay hindi maaring mangyari yung ganun. Because they want to prosecute the former president. Hindi siya para inquiry in aid of legislation. Wala pong legislation na matino ang ginawa ang Quadcom. For more than 13 hearings, makita po ninyo yung ginawa nilang panukalang batas. Kahit na grade 5 student, pagtatawanan yung ginawang batas. Because it was not really intended to enact laws or to supplement in making laws. It was principally designed to prosecute and persecute the former president. Kung siyam na senatorial sa PDP laban, iboto nyo po silang lahat. You need people in the Senate to frustrate the impeachment. Kapag ka po hindi kami nakarating doon, they will find the Vice President guilty. Ganun po ang mangyayari. It's a numbers game. Kaya po nakikiusap kami. Please send us to the next Congress. And we will fight for you. We will fight whatever it takes para sa inyo po. Kung walang magsasalita ngayon, our country will go to the door. Gusto ko po kayong makasama ngayong gabi sapagkat alam ko kayong lahat na nandito ngayon ay matatapang. Yes. Kasi po sa House of Representatives, konti na lang po yung matatapang doon. Kaya sana gusto ko silang imbitahin lahat dito para tumapang naman sila. Para ipagtanggol nila ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Tingnan po ninyo ang nangyari sa akin. Pati hopya po na kinakain ko, inaagaw na nila sa akin. Napakawalang hiya nila. Puro salbahe. Wala namang ginawang masama. Sinasabi ko lamang sa kanila, mali po ang ginagawa ninyo. Ito po ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ayusin sapagkat ito ang nasa ating rules and regulation. Ayaw naman po nilang makipagdebate. Hindi naman sila siguro mananalo sa debate. Ginugulo na lamang nila ako. Puro panggugulo. Kaya sabi ko, pupunta na lang ako sa Cebu. Mas gusto ko pang kausap ang mga tunay na tao na nandito ngayon sapagkat sila alam nila ang problema ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain, masyado na pong mataas. Kawawa na po ang ating mga kababayan, lalo na po yung nasa panig ng mahihirap. Hindi po nakikita ngayon ang problema na yan. Kaya lalong lumubha ang kahirapan sa ating bansa dahil sa korupsyon. Lubog na hirap ng humirap ang ating buhay. Tingnan po ninyo, halos 30% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa korupsyon. Ano po ang epekto nun? Pati education nagsasuffer. Pati public health nagsasuffer. Sinasabi ko po sa kanila, pakinggan nila ako, itinuring nila akong kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committees sa House of Representatives. Ipinaglalaban ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito, tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Inobjekan ko po yung bill na sinusulong nila sa San Oteco, sa Banda Mindanao, at sa San Selco, sa Zamboanga City. Ang sabi ko, pagka in-approve niyo, Ito yung sinasabi niya na pala kanina na talagang pati committee tinanggal sa kanya. Pati yung budget. Grabe, no? At hindi itong ginawa nila kay Marcolita, talagang ginipit nila. ito, lalong tataas ang presyo ng kuryente sa bahagi na yan ng Mindanao. Ayaw po nilang maniwala. Lahat po ng mga panukalang batas na ipinail ko na 10 bills, hindi po nadinig yun. Ayaw nila. Wala silang pakialam sa inyong kapakanan. Ang gusto nila siguro, tumaas ang kuryente sa ating bansa. Alam po ba ninyo kung ano yung pinapangunahing layunin ng batas sa kuryente? Ang sabi ng batas, let us ensure the delivery of affordable rates of electricity to every Filipino. Affordable! Sa Bisaya, barato. Barato ba ang presyo ng kuryente sa Cebu? Yung batas ng kuryente nagawa 24 years ago, 2001. The underlying objective is to bring down the prices of electricity in this country. It did not happen after 24 years. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung yung pinakalayunin hindi naman natutupad? Tayo na... Yung mga batas na ginawa niya talagang hindi daw pinapansin, no eh. Alam ko talagang magaling itong si Marcolita kasi ang dami niyang binasang bill na hanggang ngayon ay hindi daw pinapansin yung mga ipinasa niyang bill. Ano ba yan? Ganyan na lang ba? Hindi man lang dininig o pinakinggan man lang kung ano yung meron doon na nakapaloob sa ginawa niyang rules o batas na yun. Ang pinakamataas ang kuryente sa buong Asia. Yan po ang totoo. Kaya humirap na ng humirap ang ating buhay. Ako dahil ako'y nakikipaglaban sa karapatan at sa katwiran, wala na po akong committee ngayon. Pati po yung aking mga allowances, tinanggal na rin po. Pati po yung aking membership sa commission and appointments, tinanggal na rin po. Pati po yung mga pinadadaan sa akin na pantulong sa mga may sakit, yung mga GAP,
Pondo natin sa ospital, biglang finris po lahat. Gusto nilang parusahan si Dante Marcoleta. Hindi Grabe, po ako ang grabe. napaparusahan yung kababayan po nating may sakit na gusto nating tulungan. Ganito na po ang nangyayari sa House of Representatives. They impeached the Vice President. 215 representatives of the people signed the impeachment complaint. Walang basihan ang impeachment complaint. There is no basis for that. Tinangka nilang usisain yung confidential funds daw ng Vice President. I asked them, okay, kung gusto ninyo umpisahan ang pag-iimbestiga ng confidential funds, bakit ito lamang opisina ng Vice President i-imbestiga ninyo? There are more than 400 offices and agencies of government which are recipients of confidential funds. And they took Pero mo, siya lang talagang tinututukan nila kasi ayaw talaga nilang tumakbo itong si BP Sara sa darating na talagang gusto nilang siraan ng siraan ito para masira sa taong bayan, para hindi na makatakbo sa susunod na eleksyon. Yun siguro ang nais nilang mangyari, kaya talagang tinututukan nila itong si BP Sara. At yun nga kay BP Sara, nagsimula lang daw talaga yan nang umalis siya sa gabinete ng Pangulo bilang DPWH Secretary. At doon daw nagsimula talaga yan. Kaya nagkaroon ng na yan hanggang humantong sa impeachment complaint na yan. Commission on Audit to submit some kind of requirements. I asked them, ipaliwanag nyo nga bakit in-isolate nyo, why did you only target the office of the Vice President? Why? Wala po silang sinasagot sa akin. Ayaw nilang sumagot because they cannot play. Then I told them, bakit kayo ang nag-audit? Tayo na ba ngayon ang Commission on Audit? Ayaw nilang sumagot. I told them, the last time I checked, there is only one of tasked by the Constitution to perform audit and investigation of the expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Nothing more and nothing less. Sabi ko sa COA, Mr. COA, ayaw sumagot ng mga kasama kong magagaling. They cannot probably explain why they usurp your responsibility. Kayo ang sumagot. Bakit ninyo sinurrender ang inyong tungkulin dito sa komisyon, dito sa komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Actually, Committee on Bad Government yun. Sabi ko sa COA, meron pa bang opisina bukod sa inyo ang binigyan ng karapatang mag-audit? Ang sagot ng COA, wala na po. Ibig nyo sabihin, exclusive kayo dito. Opo. Bakit ninyo binigay sa House of Representatives ang tungkulin ninyo? Yung audit po, nag-uumpisa lang mag-audit. Initial findings pa lang. Wala pang conclusion. There is no finality of judgment. Everything else is questionable. Everything else is assailable and appealable. Pero kinuha ng House of Representatives. Paano nangyari? Ayaw po nilang sumagot. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives consult the constituents kung pipirma sila o hindi? They did not consult anybody. Sila lang ang nagdesisyon kasi mawawalan daw sila ng projects. Mawawalan sila ng Series of style polo shirts from Men's Club. Start with a classic white polo shirt paired with black trousers. To add more structure, I added a belt that defines the silhouette of the look, and minimal accessories like this watch specs to elevate the vibe, giving the outfit a more sleek and modern feel. Second is by layering. mawawalan sila ng ayudang ibibigay para sa ganon ipamigay sa mga botante na akala nila'y mabibili nila ang boto ninyo. Sa mga matatapang na mamamayan ng Cebu, kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lamang ang magsisilbing sampal sa kanilang mga mukha. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Binibili nila kayo, ini-insulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, you provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao. About a month ago, a group of people converged in Luneta and elsewhere in the parts of this country, generating more than 4 million people in that peace rally. That was 1 month ago. Alam po ninyo yan. Ang pakiusap ng grupo na yon, magkaisa ang Pilipino, magkaroon ng kapayapaan para harapin natin ang malalaking hamon at problema ng ating bansa. Ipinakiusap sa rally na yon, huwag tayong mag-awak, kakawatak-watak. Huwag na po nating ituloy ang impeachment sapagkat Biro mo, no? Inignore lang nila yung rally na yun. 4 million people yung umatin doon para lang pag-impeach dito kay BP Sara. Pero hindi talaga pinakinggan ng House of Representatives.
Imula ng pagkakawatak-watak ng Pilipino. It was a peaceful rally. Nakiusap ang mahigit na 4 na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalaking bilang ng mga tao. The Speaker of the House of Representatives defied the voice of the people. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Salus Populi est suprema lect. The welfare of the people is the supreme law. Mga kababayan, ang laki po ng papasalamat ko sa gabi ito sa inyo. Nakatagpo ko ang mga matatapang. Tonight, let us make a solemn vow. Tonight, let us make a covenant. Let us resist the temptation. Let us repel the vindictiveness of one man, the leader of the House of Representatives. Talagang nais pala ni House Speaker Romualdez ay talagang siya ang halili bilang Vice President, pero kanat bidan nga, sabi nga ni Marcolita. At grabe ang ambisyon nila, no? At kaya pala gusto nilang i-impeach talaga si VP Sara dahil sa may mga sarili silang dahilan na pabor para sa kanila. At yung Quadcom, pero mo itinatagang Quadcom para halungkatin yung mga ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero mo yung 200 pinaperma, ngayon lang talaga nangyari yung ganyan eh. Pero mo talagang idinaan sa pera ang lahat eh. Pero mo ayuda, akap, ano pa ba yung mga nakukuha nilang pabor para maibigay sa kanila yon, kailangan ang kapalit nun ay ang perma. Ay, tingnan mo naman ang House Speaker natin ngayon na yan, parang ang laman ng utak ay puro pera eh. Kaya siguro talagang gusto niyang kunin yung posisyon ni VP Sara. So yun, at kung nagustuhan mo ang video na ito, pakishare at like na rin. At kung nais mong magbigay ng iyong opinion, komento o reaction, i-comment lang sa comment section dito mismo sa video na ito. Maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.